Bakas ang galit at inis sa mukha ni Isabel nang bigla itong tumayo sa upuan na kinauupuan nito, at padabog na dinampot ang handbag na dala nito. Hinagod ko na lang ang buhok ni Zeus na tahimik lang na nakikinig sa amin, halatang nalungkot ito nang umalis na si Isabel. Si Ralph naman ay napainom ng tubig sa baso nang matapos kong magsalita. Buti na lang at hindi na ito umimik, kung hindi ay baka pati ito ay madamay sa inis ko kay Isabel. "Babe," tawag sa akin ni Ralph nang humiga na ako sa kama, pagkatapos kong magpalit ng pangtulog. "Bakit?" tanong ko. Hindi agad nagsalita si Ralph. "Hindi ba napahiya si Isabel sa sinabi mo kanina sa kanya?" Nilingon ko siya bigla habang inaayos ko ang comforter na gamit namin, at saka ko ito tinaasan muli ng isang kilay. "Bakit? Pinagtatanggol mo siya?" Inis kong balik na tanong dito. "Hindi naman sa ganoon babe, malaki ang utang na loob ko sa kanya. You know that. She's been a good mother to Zeus nang wala ka pa rito. At hindi natin yun basta pwedeng kalimutan." Bantulat nitong sagot sa akin. Alam siguro nito na may inis ako. At muli ay parang may kirot na tumusok sa puso ko, nang ipamuka naman ni Ralph sa akin ang ginawa kong pag-alis 7 years ago. Imbis na sagutin ko siya ay nahiga na lang ako sa tabi nito, pero hindi ako humarap dito at sinadya kong talikuran ito. "Babe, let's talk. Mag-aaway na naman ba tayo?" Naramdaman kong idiniin nito ang katawan nito sa likod ko. Pinilit kong hindi magpaapekto sa inis na nararamdaman ko, lalo na at desidido na akong talikuran ang buhay ko sa London, at magsimulan ng panibagong buhay kasama ito. Ang anak namin. Ayaw kong maguluhan naman ako, dahil sa presensya ni Isabel. Hindi makakabuti sa aming pamilya ang paglapit ng mga taong nagdulot sa akin ng sakit. Naging dahilan kung bakit kinailangan kong iwanan ang mag-ama ko dati. Hindi pa rin ako umimik sa tawag nito. "Okay, hindi na natin palalapitan si Isabel kay Zeus, kung iyon ang gusto mo babe. Kaya lang sana ay ipaintindi mo sa anak natin, kung bakit kailangang dumistansya si Isabel sa kanya. And I know you can do that babe." Pagsuko nito sa akin, buhat doon ay muli ko siyang hinarap. "Promise, hindi mo na siya papalapitan sa anak natin?" Muli kong tanong dito, at tumungo si Ralph sa akin. Doon ako nakahinga ng maayos. "Pwede na po ba akong maglambing, babe?" Maya-maya ay bulong nito sa akin, lalong naging malambing ang boses nito sa pandinig ko. "Ano, hindi ka pa ba napapagod babe? Maghapon na tayong magkasama ah." Kunwari ay reklamo ko. Umiling ito pagdaka, at saka parang nahihiyang isinubsob nito ang mukha sa leeg ko. "Sundan na natin si Zeus, babe. Malaki na siya at sa tingin ko, ay kailangan na niya ng kapatid." Dire-diretso nitong sabi sa akin, na ikinalaki ng mga mata ko. "What?" Gulat kong tanong kay Ralph. Bahagya ko pang inilayo ang balikat ko, kung saan nakasubsob ang mukha nito, para makita kung nagbibiro ba ito o papaano. Isang pilyong ngiti lang ang muli kong nakita sa gwapo nitong mukha, at hindi ko na napigilan ang sumunod niyang ginawa sa akin. Wala akong narinig na sagot kay Ralph, at sa halip ay muli nitong ikinulong ang mga labi ko sa mga labi nito. Napasinghap na lang ako, nang salubungin ko ang mapupusok na halik na ginagawad nito sa akin. Bigla itong dumagan sa akin, at kinuha nito ang isa kong kamay, upang hawakan at pagdaupan ang aming mga daliri. Muli ay isang masayang gabi ang aming pinagsaluhan, at mukhang magkakatotoo ang sinabi ni Ralph, na balak na nitong sundan si Zeus. Wala itong kapagod-pagod sa ginagawa sa akin, hanggang sa pareho kaming maapo sa pagod ng magdamag na iyon. Precious POV. Kinabukasan ay tinawagan ko si Raymond pagkaalis ni Ralph. Para pumasok ng trabaho, at si Zeus naman ay pumasok na sa school. Sinabi ko kay Raymond ang balak kong hindi na pagbalik sa London. Desidido na akong manatili sa Pilipinas, para makasama ang asawa at anak ko. Ang tungkol naman sa mga biyenan ko, ay hindi ko na gaanong iniisip, lalo na at hindi naman nagpupunta ang mga ito ng madalas sa bahay namin. At ang anak naman ng mga ito ang pakikisamahan ko, hindi sila, na una pa lang ay alam kong ayaw naman sa akin. Hindi agad naniwala si Raymond sa sinabi kong iyon, kaya sinabi nitong pupuntahan daw niya ako sa bahay namin, para makapag-usap kami ng maayos, kaya lang ay hindi ako nito pinayagan. Sa ibang araw na lang kami magkita, kapag nakapagpaalam na ako kay Ralph,
ayaw ko kasing pagmulan ng away naming mag-asawa ang pakikipagkita ko kay Raymond. You're impossible, Precious. Anong nangyari sa sinasabi mong batong puso mo na para kay Ralph Montemayor ha? At ngayon ay dyan ka pa nakatira sa bahay niya. Alam kong galit si Raymond sa akin, dahil sa naging desisyon ko, at hindi ko naman siya masisisi sa bagay na iyon. Nasaksihan nito ang lahat ng pinagdaanan ko, para lang makabangon sa kasawian na dinulot ni Ralph sa akin. Maging ang paghihirap na tiniis ko, dahil sa hindi ko nakita ng mahabang panahon ang anak ko. Ay ito rin ang nakasaksi. Kaya nanatili na lang akong kalmado habang kausap ko siya. Kasalanan ko naman ang lahat. Hindi ko dapat sinabi sa harap nito, na wala na talaga akong nararamdaman kay Ralph, at kahit na magkita pa kaming muli, gayong hindi iyon ang tunay na laman ng puso ko, Raymond, tanggap na ako ni Zeus at ayokong sayangin ang chance na binigay niya sa akin, para maging isang tunay na ina sa kanya. Paliwanag ko sa kanya. Gusto kong maintindihan niya ang mga dahilan at paliwanag ko, kung bakit nagdesisyon akong manatili sa tabi ng aking mag-ama, at talikuran ang buhay namin sa London na pareho naming pinaghirapang makuha. And then, anong sunod na nangyari? Nagbalikan na kayong dalawa ni Ralph dahil doon ganun ba? Akala ko ba ay isasama mo siya sa London pagbalik natin? Anong nangyari sa plano mo na yun? Iritado na nitong tanong sa akin, at nang hindi ako muling nakasagot ng magsalita ito. Dahil ba kay Ralph kaya nagbago ang lahat ng plano mo sa buhay, Precious? Oo, Raymond, I realized that I still love him. Na natabunan lang ng galit, at puot ang nararamdaman ko sa kanyang pagmamahal. Pero nang makita ko kung gaano niya minahal at inalagaan si Zeus, pati ang pakikipaglapit niya sa pamilya ko, that made me realize that nothing had changed. Mahal ko pa rin siya, Raymond. Mahal na mahal. Parang nangumpisal ako sa kanya ng mga oras na iyon, at talagang nakaramdam ako ng saya sa puso, na sa wakas ay naamin ko na rin sa sarili ko, na talagang mahal na mahal ko pa rin si Ralph hanggang ngayon ang aking nag-iisang asawa. At handa akong muling sumugal para sa pinapangarap kong masayang pamilya sa piling nito. Pagkatapos ay narinig ko ang malakas na pagbuntong hininga ni Raymond sa kabilang linya. Paano ang gagawin natin sa mga commitment mo, na naiwan sa London? Yung mga contract na pinirmahan mo, bago tayo umuwi ng Pilipinas. Nag-aalala nitong tanong sa akin, sa huli ay ako pa rin ang iniisip nito at ang kapakanan ko. Bayaran mo na lang lahat ng mga damages na kailangang bayaran. Para maging maayos ang lahat, Raymond, email mo sa akin ang mga details at ipapadala ko sa account mo ang perang kailangan mo. Wala na akong pakialam kung magalit man sa akin ang mga pinagtatrabahuhan ko sa London, ang mahalaga ay makalaya na ako sa ganoong trabaho, at pagsisilbihan ko na lang ang aking mag-ama sa araw-araw. Sigurado ka na ba sa desisyon mo na yan, Precious? Naging seryoso bigla ang boses nito, nang tanungin ako muli nito. Ngayon ko lang narinig na binanggit nito muli ang buo kong pangalan. Simula kasi nang naging modelo ako sa London, ay nasanay na akong palayaw lang tawag nito sa akin. Oo, Raymond, at ayoko nang sayangin ang pagkakataon na makasama ko ang mag-ama ko, pagkatapos ng mahabang panahon na noalay sila sa akin. Narinig kong bumuntong hininga ito muli, pagkatapos kong sabihin ang mga bagay na iyon. Maaaring tanggap na nito ang naging desisyon ko sa buhay, at ang pananatili ko sa Pilipinas, kapalit ang buhay ko sa London na pinapangarap ng maraming tao. Okay, I will try my best para maayos ang lahat sa London. Pagsuko nito sa akin. Salamat, Raymond. You are really a true friend. At buhat doon ay narinig ko nang pinindot nito ang end button ng cellphone nito. Pagkatapos ay naisipan kong bumaba sa kusina, para makapagpatulong kay Manang Furman na magluto. Gusto kong paglutuan ng mag-ama ko ng masarap na ulam. Mag-aaral ulit akong magluto ng mga putaheng Pilipino. Nakalimutan na rin kasi ng utak ko ang pagluluto ng ilang putaheng nakagisnan kong kainin, simula nang tumira ako sa London ng mahabang panahon. Puro fast food at restaurant lang ang alam nilang puntahan ni Raymond, kapag kailangan nilang kumain. At isa pa, hindi ko pinagtuunan ang pagkain ng kung ano-ano dahil sa trabaho ko. Lahat ng matabang, hindi matamis at hindi nakakatabang pagkain, iyon lang ang palaging laman ng sikmura ko. At ngayong nandito na ulit ako sa Pilipinas kasama ang pamilya ko,
ay maaari na akong magbawi sa mga panahong pinagdamutan ko ang sarili ko, na makain ang mga pagkain gustong gusto ko talagang kainin dati pa. Saktong kapupunas ko lang ng kamay, nang hugasan ko sa gripo ang mga gulay na gagamitin ko sa pagluluto ng putsero, nang biglang tumunog ang cellphone ko, at rumahistro ang number ni Ralph. Kinuha nga pala nito ang cellphone ko kagabi, para i-save ang number nito, at maging ang number ko ay kinuha nito. Hello babe. Bungad kong tawag sa kanya. Babe, pakisabi kay Manang Furman. Paghanda kami ng pagkain ng mga kaibigan ko, at nagyayang pumunta dyan sila Cameron, sagot ni Ralph sa kabilang linya. Bigla akong napaisip, ang Cameron kaya na sinasabi nito ay ang Cameron na kaibigan din ni Isabel na nagpunta sa kasal namin dati. Kinabahan ako bigla, paano kung katulad dati ay hindi naman ako magustuhan ng mga ito para kay Ralph, dahil ang mas bagay para rito, ay ang kaibigan ng mga ito na si Isabel. Babe, antag sa akin ni Ralph. Oo babe, sige, sasabihin ko kay Manang Furman ang pinapasabi mo. Okay, thank you, I love you babe. Malambing nitong pahabol na sabi sa akin, dahilan kung bakit bigla akong pinamulahan ng pisngi, kahit na nasa kabilang linya lang ito, at hindi ko siya totally kaharap. I love you too babe. Malambing ko ring sagot kay Ralph. Kahit na nasa tabi ko lang si Manang Furman ay hindi na ako nahiya, alam naman nito na tunay kaming mag-asawa, at normal lang ang naging sagot ko kay Ralph. Nakita ko rin ang pagngiti ni Manang Furman dahil doon, at nahihiya kong tinanggal sa tapat ng tainga ko ang cellphone ko, para sabihin kay Manang Furman ang bilin ng asawa ko. Bukod sa putsero ay nagluto rin ng menudo si Manang Furman, sobra-sobra pa sa bilang na sinabi ni Ralph ang niluto namin. Gumawa rin ako ng vegetable salad with special dressing, na palagi kong kinakain sa London. Patapos na kaming magluto ni Manang Furman, nang bigla kong makita ang reflection ko sa glass wall na part ng kusina. Nakasuot ako ng ripped shorts at spaghetti-style na shirt. Nakabakat sa suot kong damit ang hubog ng aking katawan. Maging ang malulusog kong dibdib ay nakahantad din sa damit. Ang slim at mapuputi kong hita, ay na-emphasize ng suot kong shorts. Mula sa sikat na clothing company sa London, na isa ako sa mga endorser. Bagay naman sa akin ang ganoong mga damit, at isa pa ay doon ako komportable kapag nasa bahay lang ako. Pero nang maisip ko na may mga lalaking kasama si Ralph pagdating sa bahay, ay bahagya akong napangiwi. Noong alam kong hindi gusto ni Ralph na ganoon ang suot kong mga damit, lalo na kung may ibang mga tao ang nakakakita. Kaya naisipan kong magpalit ng damit sa kwarto. Iniwan ko muna saglit si Manang Furman, na inilalagay na ang mga pagkain sa plato. Sakto. Namang pagbungad ko sa sala ay dumarating na si Ralph. Nasa likod nito ang mga kaibigang kasama. Agad na nagtama ang mga mata namin, at kita ko ang paniningkit ng paningin nito, nang makita ako partikular ang suot ko. Lagot ako nito. Sabi ko na nga ba at magagalit naman ito, dahil sa suot kong damit. Gayunpaman ay lumapit pa rin ako sa kinaroroonan nila, at sa kanya ako hinalikan sa labi, kahit na nakatingin ang mga kaibigan nito. Ipinulupot nito ang isang braso sa aking baywang, pagkatapos at may ibinulong. Tere sa kwarto, magbihis ka ng damit babe. Hindi naman siguro narinig ng mga kaibigan nito ang sinabi sa akin ni Ralph, dahil halos parang pabulong lang iyon, pero bahagyang napaismid si Cameron nang makita ko ito. Bro, Lena, akyat lang kami sa taas saglit. Palem ni Ralph sa mga kaibigan, napangiwi na lang ako nang hilahin ako ni Ralph paakyat ng hagdan. Saglit lang naming tinahak ang pasilyo papunta ng aming kwarto, at agad isinara ni Ralph ang pinto nito. Nagulat pa ako nang bahagya niya akong itulak, dahilan kung bakit napasandal ako sa likod ng pinto. Ralph! At bigla niya akong siniil ng halik sa labi. Mapusok at maalab ng halik na ginawad nito sa akin. Kulang na lang ay higupin nito ang mga labi ko. Nang lumipat sa bandang leeg ko patungo sa dibdib ko ang labi nito ay doon na ako nagsalita. Ralph, may mga bisita ka sa ibaba, saway ko sa kanya. Pero para itong bingi na walang narinig, at sa halip ay mabilis niya akong inihiga sa kama, at isa-isang tinanggal ang mga suot kong damit saka ito nagsalita. Para na lang akong tubig na napapadala sa agos ng mga oras na iyon. Napapangiti rin ako nang makita ko si Ralph, na may kakaibang pananabik sa mga mata nito.
Hindi ito nagbago, katulad pa rin ng dati naming lambingan, nakakabaliw ang makulong sa mga bisig niya. I was just punish you babe to wearing that kind of clothes. Gusto ko ako lang ang nakakita ng katawan mo, maliwanag. Napaawang ang mga labi ko sa sinabi nito. Bawal na pala akong magsuot ng maikling shorts, at revealang na spaghetti strap. Sa halip na sumagot ay napailing na lang ako dito. At ito naman ang sunod na naghubad ng suot nitong damit, at pantalon kasama ang boxer shorts nito. Ilang saglit lang ay nakayakap na siya. Ralph, ano gagawin mo sa mga kaibigan mo na nasa labas? Kahit nahihirapan ako sa pagsasalita sa harapan ko ay nakuha ko pa rin itong tanungin, dahil ramdam ko ang ginagawa sa akin. Napahawak pa ako sa malapad at matigas niyang dibdib, trying to stop him for being so aggressive but I failed. They can wait babe, maikli nitong sagot sa akin. Pagkatapos nitong magsalita ay bigla kong naramdaman ang pagkagat nito sa aking leeg. Napadaing ako dahil doon. Slowly I felt my body became stiff, and I automatically encircles my hands in his nape. We continue kissing each other until we both gasp for an air. Hingal kami nang maghiwalay ang aming mga labi. And without any signal, bigla na lang ginawa ang gusto niyang mangyari sa aming dalawa. I automatically clenched my arms tightly in his shoulder, kita ko ang panggigigil nito sa ginagawa sa akin but I admitted it was good. Nagpatuloy ito sa ginagawa sa akin, na parang totoong pinaparusahan ako dahil sa pagsusuot ko ng mga dereng na damit. Ralph, pilit niyang ipinapidama sa akin ang kanyang kagustuhan sa pamamagitan ng bawat sayaw nito sa tugtog, at halos lumangit-ngit ang kama namin dahil sa ginawa nito sa akin ng mga oras na iyon, mas lalo nilang na-enjoy ang pagsayaw dahil sa ganda ng musika. Napapabulong ako dahil sa sensasyon. You're not allowed to wear those kind of clothes from now on. Hindi yun isang pagpapaalala kung hindi isang banta. Kaya napatango na lang ako, dahil sa sinabi nito. Answer me babe. Yes, I will. Your body, mind and heart those are all mine. Remember that, ayokong ipinapakita mo sa iba ang dapat na pag-aari ko lang. Narinig kong bulong nito sa aking tainga, habang patuloy ito sa ginagawa sa akin ng walang humpay. Naghahalo na ang lamig at init na nararamdaman ko nang sabihin niya ang mga iyon sa akin, kaya hindi ako agad nakasagot, and when he embraced his body once again, tight and deep, ay parang doon ako natauhan. Yes, it's all yours babe. Hirap kong sagot sa kanya, at napakapit muli ako ng mahigpit sa batok niya, nang panggigilan niya ako ng malakas na parang sa paraan iyon, ay pinaparamdaman nito sa akin ang kasayahan nito mula sa sinabi ko. And in just a moment, I felt his love spreading me, making me a woman again by experiencing that kind of lasciviousness with the man I love. Nang dahil lang sa pagsusuot ko ng mga ribbling na damit, ay naparusahan niya ako ng ganoon kabilis. Napasubsob ang ulo nito sa aking dibdib, at ang mga labi nito ay inihimlay malapit sa aking leeg, maya-maya ay may binulong na naman ito sa akin. Don't you ever wear that clothes, lalo na at may ibang makikita na suot mo ang mga yon. Did you understand me babe? Iniangat nito ang ulo at tiningnan ako nito ng mariin. Para itong sirang plaka sa kakapaalala sa akin ng mga bagay na iyon. Oo na po, hindi ko na ulit isusuot ang damit na yan sa araw, sa gabi na lang. Pilyo kong sagot sa aking asawa, na ikinangiti naman nito. Tumayo na ito mula sa pagkakatabi sa akin, at tinungo ang wardrobe namin. Sinamantala ko naman iyon, para maitapis ang kumot sa aking katawan na ginagamit namin sa pagtulog. Una itong nagpalit ng shirt at pambahay nitong maong na shorts. Pagkatapos ay may kinuha ito sa lagayan namin ng damit. Isang leggings na sinusuot ko sa pagyoyoga ang kinuha nito, at saka isang shirt na kulay brown medium size ang iniabot nito sa akin. Aanhin ko yan. Takang tanong ko sa kanya. Wear this, at napangiwi ako muli. Seriously? Yeah. Anong gusto mo parusahan uli kita for wearing those clothes? Tiningnan pa nito ang mga damit kung basta na lang inihagis nito sa sahig kanina, kakaapura na mahubaran ako, or you're going to wear these clothes. He's referring sa shirt na maluwag at leggings na hawak nito. Ipinulupot ko ang kumot sa aking walang saplot na katawan, at saka ako nakairap na kinuha ang mga iyon, at nagtungo sa banyo.
Nakita ko pang ngumisi ang loko nang isara ko ang pinto ng CR namin sa kwarto. So possessive. Inis kong turan.